Kumusta ng tata? Enjoy, nakakataka dun sa ilalim. Parang maraming mga sundalong hapon. May nangangalabit, kaso lang di niya ako makalabit. Char. Thank you. Ikaw, Jimmy boy. Ay, enjoy. Enjoy, oh, tinan mo Di talaga. Kahit kung titinan ko, parang imposibleng magawa yung cave na yun. Kasi sobrang lalim at saka ang gaganda tingnan sa taas. Alam mo, pumasok ko sa ilalim, 3 ang suot ko. Ito, 1, 2, 3. Ngayon, paglabas ko kasi mainit, ito na ngayon ako. Wow. Ito na yung damit kong tunay. Maraming Sana all salamat. Hindi nilalamig. Maraming salamat. Kalingap James, Mrs. Kalingap James, maraming salamat sa pagdala sa amin dito. Kung kami lang, hindi namin marating ito kasi kailangan sasakyan sa kamahal bayaran sa entrance, 800 yen. Maraming salamat at happy birthday. Okay, no problem. Okay. Mapagpalang araw sa inyo mga kalingap. Galing po sa Aramaki Ringo sa apple picking po. Galing doon ay 15 minutes lang po ang biyahe papunta po dito sa Oya History Museum dito po sa Utsunomiya. Alam niyo mga kalingap, ito pong museum na to, isa pong cave to, malaking cave po sa mga Hapon na nung time sa World War dito po nagtatago, ginawa pong kampo ang museum na to. Dito po nagtatago ang masundalong Hapon dahil po sa lawak po sa ilalim ng cave. Ngayon po ginawa na nilang tourist attraction. Pinakita nila kung gaano kaganda doon sa loob. Kung makikita niyo mga kalingap, ito po ay isang bundok na puro bato. Siguro missile ang ihulog dito. Hindi ito madaling magiba kasi solid po na bato. Yan po, tingnan niyo yung mga bato. Yan. Kaya siguro ginawa tong kampo ng mga Hapon sa unang panahon mga kalingap. Ito po ay papasok pa doon. Sa unahan po ang mismong cave. Pero dito po makikita natin ang ganda po ng tanawin. Makikita natin yung nagkulay red na dahon ng isang puno. Kaya nagiging red mga kalingap kasi pa-winter na po. Sa time ng summer, ito po ay green leaves. Pagkatapos po ng nag-change po ang season dito sa autumn, nag-change din po ang kulay ng dahon. Ito po ay kulay orange, yellow, red, pink. Kung tingnan mo sa malayo mga kalingap, para siyang bulaklak. Pero hindi po siya bulaklak. Ito po yung mga dahon ng kahoy. So yun po. Tingnan nyo mga kalingap yung solid stone nandito. Yan po. So isa po itong bundok, pero bato po. So yan po ang entry ng Sangquiba. Yan po. Hindi mo akalain na sa loob po niyan ay malawak po at malalim. Hintayin ko muna sila Mrs. Kalingap at mga pinsan ko. Sila pa ay nag-picture. Pag bago ka pong dating sa Japan, lahat na bagay po dito ay pipicturan. So ayan po mga kalingap, tingnan nyo, solid stone. So kahit siguro missile ang dito, hindi po ito madaling magiba dahil solid na bato. Tingnan nyo mga kalingap, may mga daanan po dito. Ito po ay cave din, papasok, at ginawa nila ng ventilation po para makahinga ang nasa loob. Yan po. So ayan po sila, busy pa sa picture taking dahil po sa
magagandang tanawin kasi ang mga dahon ng kahoy ng puno ay nagkulay red. Yan po. So ayan, Jimmy Boy, ito yung kampo ng mga Hapon dati. Oo. Panahon ng World War. So ngayon ginawa na nilang tourist attraction. Grabe yung mga bato, ang lalaki oh. Ang titibay, para mga adobe talaga. Grabe. Tsaka at saka ang ganda talaga ng Kung sakaling missile ang dyan, Jimmy Boy, Talsika missile. Kasi sa kapal ng bato, mga adobe oh. bundok na bato, no? Oo. Wala talagang yung lupa. Puro bato. Malalim pa doon sa C5 na mga adobe. Yun, no? Tingnan niyo mga kalingap. Tingnan niyo mga kalingap yung bato. At kasama ko rin ang aking nag-iisang misis, Kalingap James. si Mrs. Kalingap. Si Nang Tata, busy sa kaniyang picture. Video. Si Jimmy Boy, busy sa video. Oh, grabe oh. Kahit missile ang dyan, hindi yan matalsik ang missile, sabi ni Jimmy Boy. Yan oh. Yung bato na yan oh. Solid bato yan. Yun po. Yung bundok na to, puro bato to. Yan. Yan po. Grabe. So ngayon po nagiging tourist attraction siya. Yun po mga kalingap, dito po sa labas. Yan oh. Marami ding mga tao dito. At dito po may mga tourist bus na nandito. May mga galing sa malalayo. Dito mga kalingap, kailangan ka kukuha po ng ticket para makapasok sa loob. 800 yen po ang per person. Yan po mga kalingap. Yan. May falls na maliit dito. Siguro galing din po to sa Nico. Sa Kigon Falls kasi malapit lang po dito. Yan po. Yan po ang papasok doon. Yan po. So galing po sa taas, magpababa po ang steps dito, hagdanan, para po papasok sa loob ng cave. So grabe ang paggagawa nila mga kalingap. Yung mga hagdanan dito, puro to bato. Yan, makikita mo yan, bato yan, solid bato. Yan, kahit sa bato yan. Dito po bato. Yan po. So kailangan lang mag-ingat kasi ang hagdanan medyo madilim. Yan po. Puro bato yan. Wala kang makitang buhangin dito sa loob. Talagang yan, bato. Yan. Yan po. Yan, bato po. Yan po, mga kalingap. Grabe yung mga Hapon talaga pag gumawa ng mga katulad na ganito. Yan po. Ang may steps, bato. Yan, bato. Yan po. May sasakyan. Kasi maintain to kailangan linisin. So yan mga kalingap po. Yan po ang mga sinaunang tao noon. Yan, kung paano ginawa nila ito. Mano-mano lang po ito dati daw sa noong unang panahon. Ginawa to mano-mano. During the war of the underground space, it was used as an army underground warehouse.
and as an airframe factory. Planned for fighter Hayate of Nakajima airplane. Grabe mga kalingap. Yan. At the time, many other underground plants and lot of roads, tunnels connected to the outside were dug and still remained in this depth. So, yun po. Military plant noong panahon ng digmaan. Enjoy sila Jimmy Boy. At sa nang tata. Historical. Kay Jimmy Boy, puno na yung cellphone niya sa mga video. Hindi na makabideo. Siguro galing sa taas papunta po dito sa loob kasi pababa halos siguro nasa 100 meters na pababa. Malamig po dito mga kalingap kasi nasa baba po tayo. Yan po, mayroon din po dito. Look above the ceiling. Grabe mga kalingap, tingnan nyo. Look above the ceiling. Ganon ang pinaka nila, ventilation ng Cueva. Tingnan nyo tanaw ng tatawa ang ventilation nila Ay, oo. para makahinga, no? Oo, galing no. Galing, oh. Bato yan. Tapos nilagyan. Ganon kakapal ang bato, oh. Ano kaya nabutasan nila? Oh, grabe talaga, oh. Grabe yung mga hapon na. Grabe mga hapon. Oh, grabe, oh. Inside the mine, it was dug known as the specific position inside. Inside the mine, as shown below, digging a side hole into a mountain with a fence and digging the underground while leaving the pillars digging. Oya stone is called a beautiful stone layer, and layers alternately overlap with brown lumps Ito kaya by ito yung taking the dahilan. above mining method, leaving the miso or of layer beautiful and clean. The current location is beautiful stone stratification mode, and you can check the miso on the ceiling above. Grabe. Ito din po. Digging by the hands was done until 1959. There's a vertical line pattern near the ceiling of the wall. It is from the age of excavation, digging one by one in the horizontal direction against Ishiyama cut stone. Vertically is a trace of digging a fence, and the horizontal line pattern seen under it is a trace of a digging up the stone and cut the stone sideways. Grabe. Grabe, oh. Kamay-kamay. 1959 daw to natapos. Gawang kamay lang po sa mga Hapon kasi wala pang mga po doon dati. Dito naman sa grabe. Yan po. Grabe yung nila. May mga area pa na hindi pwedeng pasukan. Ang ganda. Doon. Look at the ventilation. Grabe, no? Yan, ventilation yan mga kalinga. Sa unahan po maraming tao mga kalinga. Kasi doon ay magpa-picture kung gusto niyo magpa-picture, andun po. Yan po. Ang lawak po dito. So kung ipasok dito ang mga helicopter, kayang-kaya po. Kasi ang space niya malawak. Yung mga fighting aircraft. Yan po. Kasi yan ang nakalagay doon na ito po dito daw nila tinatago sa panahon ng digmaan yung aircraft nila. Gabi si Jimmy Boy, parang hindi nila lamig. Dito naman po sa kabilang side ng cave mga kalingap, parang nasa second floor po siya. Yan po.
Oh, makikita niyo yung solid na stone. Ito. May mga display po dito. Mga picture. Nakalagay po dito ang lamig ay natural refrigerator. In this area, the average annual temperature is 7 Celsius. On the year 1970, inside a pit over 90,000 sack of government rice, it was kept here. Currently used as storage of vegetable, fruits, wine, and Japanese wine. Oh, 1970, Jimmy Boy, ginawa to nila ng istakan ng bigas. Oh, 90,000 sack of government rice. Oo. 1970. Ginawang vegetable, fruits, and wine. Istakan, oh. Kasi ang kanyang lamig, natural daw na lamig is 7 degrees Celsius. Oh. Tsaka yung mano-mano lang siguro ang buhat dito. Oo, una, mano-mano talaga. 1960, may machine na. 1998 pa. Yan po. So, yun. Maraming mga picture. Mga matay na sila. Hindi, di ang shooting. May mga live band pala gihapon din niya. Dito ang shooting sa mga lumang pelikula. Oh, dito ginawa yung nila. No? Dito pala mga shooting. Oh. Oh. Grabe yung stone. At saka dito na overlooking na to kasi parang nasa second floor sa loob ng cave. Yan. Doon kami galing. Yan po. Galing kami doon. So grabe mga kalingap, no? Ang ganda po. Ang ganda po dito. Doon po sa tuktok na yan mga kalingap, yan na po ang labasan. Diyan po tayo lalabas. Aakyatin po natin, may mga hagdanan po baka tayo makalabas. Delikado siguro dito mga kalingap pag naglundol. Kung may sasakyan, may kinuhang bato. Yan po. May kinuhang bato mga kalingap po. Malaking bato. Delikado. Grabe. Delikado, no? So ito na po ang labasan natin. Balik tayo sa paakyat. Nung nandun tayo sa baba mga kalingap, yan po ang nakikita natin, ang sinasabi kong ventilation po nila nasa tuktok po ng bundok. Makikita po natin yung mga kahoy nandun. Yan, baka makapasok po ang hangin dito sa loob. So palabas na po tayo mga kalingap. Ito po ang hagdanan paakyat doon. Yan po, nasa labas na po kami. Yan po ang makikita niya, mga bato dito sa Goya Museum. Mga kalingap, salamat po sa inyong panonood sa aking video. Naglubat na po ang aking GoPro, kaya dito ko na lang po tatapusin ang aking vlog.
Ako po ay nagsasabi sa inyo na God is good all the time and all the time. God is good. Bye bye po.